Salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa meeting ng Pasig. Sa Panginoon si Warren, marami daw Bisaya dito. Totoo ba yun? Maayong bundak sa inyong lahat. Pasensya na. Pasensya na. Dito na sa Bukod Bisaya. Salamat po. Napakainit po talaga ng ilang pagtanggap. Grabe po ang sunrise sa inyong lugar. Napakainit po. May magandang balita po tayo para sa sunrise at sa mga kalapit pa rin ng lugar. Alam naman yung First Joseph ito, yung mga subdivision plan po natin, na-aprobahan na ng City Council natin. Bali, walong huwag po yan, hindi ko na isa-isahin. Walong huwag po yan. Yung anim, kasama yung sunrise, okay na okay po talaga. Yung dalawa, may kulang na lang na konting-konti na lang. Naantay ko na lang yung transmitter ng City Planning. Last month po yan, naipasa ng City Council po natin. Thank you, Councilor Marwa. Isa talaga yung nagpusisi. Tinignan niya isa-isa yung requirement natin. Kaya medyo nakasanayan kasi yung klaseng proseso. Kaya tinuloy na rin po natin. Anyway, muli po ako nagpapasalamat sa inyo dahil nung naglalakad po ako dito kanina, halos lahat po ng makasalubong ko ang sinasabi, straight daw sila, nabitin ng Pasig. At totoo naman na ang yung pinanarating natin bila rin sa Luzon. Yung kinukwento ng Vice Mayor Dodot, sino po sa inyo matagal nang nakatira rito? Ibig sabihin na matagal, more than 5 days. 5 years. Bago mag-2007, no, nauna pa po. 1993. Ibig sabihin, 2000s, nandito na po kayo. 90s, nandito, mga 90s. Ibang-iba pa po ang itsura ng pinagbuhatan ng nagpayo ng mga panahon na yun. Diba? Ibang-iba pa po. At hindi lang yung itsura, yung ibang-iba pa nun, pati yung estilo ng politika, ibang-iba pa pa doon. Pati yung kultura ng pag-gobyerno, ibang-iba pa doon. Dati, nagkwento naman ni Vice kanina, hindi po nagkataon yun, may nag-aagis ng ganun sa kanila noon. Talagang ganun po talaga. Noong 2019, nung una po akong, nung nag-file na ako ng aking kandidatura para mayor, alam nyo, kung mag-schedule po kami ng meeting malapit dito, hindi na tayo magbabanggit ng mga pangalan, ha? Kaya siguro, alam nyo na naman po yun. Tuwing mag-schedule po kami ng meeting dito o malapit dito hanggang sa dulo ng nagpayo, ang lagi maraming lumalapit sa akin bago kami lumapag para sa meeting. Ang lagi pong sinasabi sa akin, nako, isa lang sa dalawa. Yung una, sasabihin sa akin, nako, Biko, huwag ka nang pumunta dyan sa nagpayo, huwag ka nang pumunta dyan sa pinagbuhatan. Walang sasalubong sa iyo dyan. Lagi sinasabi na sa iyo. Kung may sumalubong man sa iyo dyan, wala yan, wala kang bodong makukuha dyan. Sabi sa akin na gano'n. 2019 po ito, ha? Yes. May kasama pa kami, karugtong pa yun. Mag-iingat ka. Hindi ganun pa. Medyo, ewan ko, anong ibig sabihin nun? Pero ganun mo yung lagi yan. Mag-iingat ka dyan. Huwag ka na lang pumunta. Pangalawang sasabihin po sa akin, mag-iba naman nakausap ko, ang sasabihin sa akin, naku, Konsi, yung counselor ako noong time na yun, minsan kay Kong, naririnig ko, hindi sinasabi rin nila, Kong, pasensya na, gusto naman namin ng pagbabago, susuportahan namin kayo, pero baka pwede, secret na lang. Ang dami po namin nakausap, secret. Bakit? Baka daw mawalan ng trabaho, o yung kapatid, kamag-anak, mawalan ng trabaho, baka daw scholar, yung anak nila, mawalan ng scholarship, baka daw meron yung samahan, gaya ng HOA,
Baka daw maipit, baka daw yung pamaskong handog hindi na makarating, yung kayo hindi na makarating. Opo. Alam niyo totoo yung sinsay. Lalo na yung mga opisyalis. Pero kahit yung ordinaryong residente siguro ng mga panahon na yun, naririnig, nararamdaman po natin yung ganung klase. At yan yung nilabanan natin na estilo at kultura ng politika. Yan yung nilabanan natin. Yan yung inayawan natin. Yan yung inuldukan natin na style. Ngayon sa lungsod ng Pasig, wala nang takutan, wala nang palakasan, nilalayo na natin yung ganung klaseng style. Sa simbolo ng pamaskong handog, makikita po natin. Pantay-pantay ang tingin sa atin ngayon ng ating pamahalaan. Tama mga kuya? Ito na po yung pinakaguyod natin. Yung mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Yung pagkakapantay-pantay ng bawat isang mamamayan. Yung hindi yung malapit na kusina. Mas kaya nga natin tinanggal pati yung card sa ospital. Dati yellow card, blue card. Pag meron gano'n, mas maganda yung benepisyo ngayon. No balance billing, basta residente ka ng Pasig. Marami pa po iba. Siyempre, nagdilis din tayo ng pamahalaan. Hindi tayo natapos sa pagbabago ng kultura, hindi yung paglilinis ng ating pamahalaan. Inayawan natin yung kickback. Alam niyo, nung una po ako naging mayor, ang dami ng kontraktor na punta sa opisina. Siyempre, bukas yung opisina natin. Maraming kumausap sa akin. Minsan, papasok sa opisina, dito naman alam kontraktor, pero pag makausap na, sabihin, ay, ngayon nga pala. Dati kasi akong kontratista ng reviews sa room. Paano ba ako makakuha ng kontrata? Tapos tatanungin pa ako, magkano ba yung prosyento ngayon? Simple lang naman yung sinabi ko sa kanila. Malaya kayo, pwede kayong sumali sa bidding natin. Pero walang papaboran, hindi luto, totoo, open ang bidding natin. Tapos na yung mga panahon na kung sino yung katikit, yun yung naghahawak ng lahat ng kontrata ng city government. Tapos na po tayo dyan. Gusto nilang bumalik. Gusto nila tayong umatras. Gusto yung iba, di ba? Gusto nila tayong atras. Bumalik dun sa mga lumang kalakaran. Pero tayo sa Pasig, ayaw na po natin ng ganong klaseng style. Dito na tayo sa bukas, transparent na pamahalaan, maayos na proseso. At yung mga pagbabagong pinaglaban natin, dahil hindi po madali, ano? Talagang pag may pagbabago, may tututol eh. Pag may pagbabago, may aangal. Pag may pagbabago, may haharang. Gagawin nila ang lahat para hindi tayo umusan dahil mas nakipinapanga sila sa mga lumang kalakaran. Pero tayo mga Pasigilyo, naniniwala po ako na ang gusto natin direksyon ay paabante. Yung mga pagbabagong nabanggit ko at marami pa pong iba, kailangan paigtingin pa po natin. At ang magandang balita naman po ay yung mga pinaglaban natin pagbabago, yung mga tinataguyod natin na prinsipyo ng mabuting paggogobyerno, nagbubunga na po ngayon. Ito na, dito na tayo. Naintindihan ko naman po na pag malapit na ang halalan, pag campaign period na, ngayon po ay day 14, day 14 na ng campaign period. Opo, 14 days pa lang ang campaign period. Alam ko yung iba, isang taon nang nangangampanya. Pero naintindihan ko po na tuwing campaign period, tuwing kalapit na ang halalan, tayong mga mamamayan, nagsawa na tayo sa puro pangako. Matatamis na salita. Pinapangako sa atin ang langit at lupa. Tuwing kalapit na ang halalan. Ayaw na natin kaya tayo sa meeting ng Pasig. Hindi tayo nagdinig sa mga pangako. Hindi naman pangako ng kung ano-ano. Nagsasalita na lang po para sa amin ang aming track record. Kung kayang gawin, asahan po ninyo na gagawin natin. Pero hindi na kailangan nyo, marami pang sasabihin. Marami pang ipapangako. Papatayo ng ganyan, ng ganito. Laway lang ang puhunan pag magsasalita. Abangay!
Yan ang bilin ko sa mga kasama sa dating ng Pasig. Huwag yung kung ano pinapangako nyo para lang mailuklog. Kaya ng Pasigenyo, hindi nagpapabola, matatalino. Kaya, mga kaibigan, ngayong 2025, ako po ay nangangako sa inyo. Hindi pa rin ako mangangako. Ngayong 2025. Meron tayong tatlong kasama ngayon, mga konsel po natin na nakaupo na. Pero 2022, tinulungan niyo po ako, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama. Kung mapapansin po ninyo mula 2022, mula 2019, marami rin po tayong nagawa. Diba, naabutan pa tayo ng pandemya. Hindi naman tayo nagpabaya ng pandemya. Nagamit lang nila yung tablet. Yung mga pulo, yung mga food coupon natin, para sa magandaan. Hindi na po yun, yung supplemental sack. 8,000 pesos sa kada pamilya po, na pinangahalin natin sa buong Lungsod ng Pasig. May 100,000 families po na tinatang po din. Halos lahat nabigyan po. Pero 2022, kung mapapansin mo rin, parang mas bumilis pa yung takbo ng inyong pamahalaan. Sa pinagbuhatan, mula ng payong hanggang sa proper pa lang, hindi ko na mabilang kung ilang, sa loob siguro ng isang taon, mula last year hanggang ngayon, hindi ko po mabilang kung ilan yung inauguration na ginawa na po namin. Hindi lang po 10, hindi lang po 20. Dahil ang daming pinagawa, nakikita po yan ng tao. Di ba pwede sabay-sabay lahat? Di ba? Pero hindi po sunod-sunod. Talagang hindi po pinapabayaan ang inyong lugar. Lahat po, no? So yan po. Pero yung mga yan, hindi naman namin pinangako yan. Ang ginagawa na lang po. Pero ang pinupunto ko lang po, mula 2022, mapapansin po ninyo, medyo bumilis ng konti ang inyong pamahalaan. Gumanda yung mga services. Yung mga existing, lumawak pa. Gaya ng local senior pension. Nagsimula tayo 2022, bago pa lang yung programa. Pero nakita, pwede na natin expand. Sama na natin yung may maliliit na SSS pension. Wala nang marami pang, wala nang sinabi pa kung ano-ano. Ginawa na lang din po natin yun. Diba ngayon, kasama na yung 4,000 below na may SS na maliit, kasama na rin po sa local senior pension po natin. Yan po, ano. Kaya, ganyan po ang ginagawa natin. 2022, kasama ko na po pati, hindi lang si Congressman Roman. Congressman Roman! Kahit hindi ko na pangbutin, kilala niyo naman, di ba? Napakabait, napakasipag ng ating Congressman Roman Romulo. Kilala niyo po yan. Pero 2022, kung sabi nga mas bumilis, mas dumami yung project, mas gumanda yung servisyo, mas lumawak yung mga programa natin. Alam niyo po kung bakit? Yung isa po, siyempre kasi nagbubunga yung mga pagbabago na nasimula ng 2019. Yung mga pundasyon nakalatag na, ito na po tayo. Pero ang isang malaking dahilan din po, ay binigyan niyo ako ng mga maayos at matitibay na kasangga sa konsebo. Napakalaking bagay po ito. Kasi ang hirap po isipin mo, nasa sasakyan po kayo. Jeep man yan, van man yan, bus man yan, o ano. Yung driver, gustong dumiretso, pero yung mga pasahero, gustong kumaliwat kanan. Disgrasya po yun. Pagkaiba ng direksyon, kailangan iisa tayo ng direksyon. Kaya yung 2022, binigyan niyo ako ng mga tao na ngayon, napatunayan na rin nila ang kanilang sarili. Gumanda po ang trabaho natin. Mas lalo pang umayos ang trabaho natin. Swerte tayo ngayon dahil maayos ang ating Vice Mayor Bojon. Yung mga tatlo naman po natin na kasama ngayon for the election, ay hindi rin sila nagpapaya. Talagang yung mga hindi ko matutukan, siyempre dami kong iniisip. Laki-laki ng City Hall. Dami nasa 100 ang opisina sa ilalim ng isang mayor. Pero kung nakasama nga natin yung mga pensyon ng titig ng Pasig, tumulong po sila sa iba't ibang area. Kumbaga, nagkati-hati kami ng trabaho. Mas natututukan din nila yung ibang mga bagay. Halimbawa, si Councilor Angelo. Sa iyo yata itong microphone na ito, no? Councilor Angelo, di ba may batas sa Solo Parents Act? Sa batas na yun, sinasabi na magbibigay ng allowance
sa solo parents na 1,000 per month. Kaso lang, wala naman kasamang pondo yung batas. Yung pondo, magagaling pa rin sa lokal na pamahalaan. At yung koordinasyon, yung pakikipag-ugnayan sa solo parents, sa mga barangay, LGU pa rin ang gagawa nun. Yung proseso, LGU pa rin po yung gagawa nun. Yung distribution, LGU pa rin ang gagawa nun. Ang tumulong sa atin para maging isa tayo sa una sa buong Pilipinas na mag-distribute ng solo parents allowance ay si Councilor Angelo De Leon. Kuryente, maraming lugar, baka hindi dito, pero maraming lugar sa Pasig na may problema sa kuryente, nagiging prone sa sunog dahil naka-jumper, naka-submeter, delikado. Ang ginawa po ng ating konseho, gumawa ng ordinansa para mapadali na makakuha ng yellow card, makapitan sila ng legal na Meralco sa tulong ni Councilor Buboy Agustin. Kaya nga siya tinawag na pumilya ng konseho. Pag tumatayo siya, nag-uwan po yung pumilya. Pag si Buboy, tayo ka naman. May isa pa tayong kasama na for re-election. Ito po, naalala po natin dati, iba-iba mga barangay. Pero may ibang barangay, alam natin kung ano yung budget nila, kung saan nila ginagamit yung pondo nila. May ibang barangay na mas masikreto, hindi natin masyadong nakikita kung saan nagagastos ang pondo. Ang ginawa po ng ating City Council ngayon, transparent, pati budget hearing, hindi na nakatago, ginagawa sa barangay. Naka-Facebook Live pa para kung may interesado, kung may marunong, pwede nilang tingnan. Pwedeng suriin din yung budget ng barangay. Yung namuna po dito, si Councilor Maro Narderes. Ang pumatay kay Delilah. Siyempre may tato din tayong bagong kasama. Sigurado rin po tayo sa mga tao ito kasi pagka nag-a-apply maraming nag-apply sa Giting ng Pasig, marami pong nag-apply. Yung iba, kung ano sinasabi ngayon, pero nag-apply din po sila sa Giting ng Pasig. Ngayon, yung tatlong kasama natin, bago sila makasama talaga sa Giting ng Pasig, ang una ko pong tinanong sa kanila, bakit mo ba gusto maging konsyali? Kasi kung ang pakay mo o kung ang gusto mo, ang dahilan mo sa pagtakbo ay para pakapalin ang inyong wallet, hindi kayo bagay sa Giting ng Pasig. Pero kung tunay na serbisyo ang habol mo, kung magtatrabaho ka talaga, at importante rin na naniniwala kayo sa direksyon natin bilang isang lungsod, malinis na pamamahala, maayos na pagbugobyerno, pwede kayo sa Giting ng Pasig. Kaya, ito po, yung tatlong bago nating kasama. Simulan ko na po sa ating naging kagawad ng May Bunga. Maganda yung programa niya laban sa malnutrisyon at marami pang iba. Councilor Boy Abunda. Ay, sorry dito, Boy. Siyempre, hindi rin natin kakalimutan. Narinig ko kanina, sumisigaw kayo, Tosino! Ay, nako. Di Consiel Warren, pag nagsasalita, napansin ninyo, laging nakaganda. Pwede na agad kasi kasi yan po si Councilor Warren Inocencio, mga kaibigan. Yes! Okay na. Ay, teka. Hindi natin pwede kalimutan. Dito sa Asarin kasi sobrang pait nito. Kasi sabi ko, sa pinakamapait na konsehal ng Giting ng Pasig. Ito si Councilor Ryan Enriquez. Kung ako lang po mag-isa, maaaring may magawa ako. Kung kasama ko pati si Congressman Roman Romulo, tulong sa atin si Congressman Roman, partner kami. Siguro mas marami na konti yung magagawa. May magagawa naman siguro. Kasama ang Vice Mayor,
mas mapapagaan ng trabaho, mas mapapabilis ang mga bagay-bagay. Pero kulang po yun. Hindi kaya ng isang mayor lang lahat ng trabaho, lahat ng gusto natin gawin. Lalo na dito sa Pasig, nakita niyo naman po, marami sa sinasabi nyo na imposible, yun po yung ginagawa natin. Sabi na imposible na pantay-pantay ang lahat, imposible na tanggalin yung takutan, imposible na pag may project, walang pangalan ng mga politiko, pero sa Pasig, ginagawa po natin yun. Kahit imposible, ginagawa po natin. Pero magagawa, may magpapatuloy lang natin at mapayiting pa natin kung kasama natin ang City Council po natin. Kaya sana po, vote straight, giting ng Pasig. Naman, Vice Mayor Dodot, at sana hindi lang 3, sana hindi lang 4, sana hindi lang 5 sa mga konsel natin. Sabi nga ni Konsi Warren, sana all! Full step ng